lalo ba't malapit lang sa pinangyarihan ang sa mga entrada ng dalawang magkatabing ospital sa lugar kung saan anumang oras ay maaari manong may lumabas o pumasok ng mga nagmamadaling ambulansya. Dahil dito, malamang-lamang, masambahan raw ng kasong reckless imprudence, resulting in homicide ang taxi driver. Rhea? Alright, maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, may good news naman ako. Sa darating na Mayo 1, mamimigay na ang Department of Energy ng diesel discount card sa mga tsuper ng jeep. Kung dati ay sinabi ng gobyerno na kada litro ang magiging diskwento, ngayon ay fixed rate na ang ibibigay sa mga tsuper. 1,050 pesos sa buong buwan ang pwedeng gamitin ng mga tsuper para sa kanilang pagpapakrudo. Pero mukhang hindi ito dito bilib ang ilang grupo ng tsuper at maliit lang daw itong halaga ayon kay Obet Martin ng Pasang Mazda. At kahit daw may ganitong good news ang gobyerno, hindi raw nito mapipigilan ang kanilang hiling para sa dagdag pasahe. Sa tingin nila, liliit ang mabibiling langis ng diskwento dahil patuloy naman ang pagmahal ng presyo ng mga bilihin at langis. At bukod sa mga jeep, may diskwentong 150 pesos naman sa mga tricycle driver, pero wala pang katiyakan kung bibigyan din sila ng card. Hindi rin kumbinsido rito ang mga tsuper ng tricycle at masyado raw itong maliit at kulang pa raw ang diskwentong ito sa gasolinang nagagastos nila araw-araw. Paliwanag ng Department of Energy, limitado rin daw kasi ang budget ng gobyerno. Bukod pa rito, pinag-aaralan na rin mamigay ng discount ID o coupon sa mga estudyante, senior citizen at may kapansanan na pasahero naman ng MRT at LRT. Try nyo kaya muna. Oo nga. Muna. Alam mo, yan ba yung fuel subsidy for 1 month? Kasi at least gumagawa ng effort ang government. Pagka naman hindi kayo pinasya, sasabihin bingi. Exactly. At ang difference is, ito, hindi madadagdagan ng pasahe yung mga sumasakay. Yun yung difference niya. At least may effort, di ba? Nakikinig. Try natin. Try lang natin. Tingnan natin, ha? At dahil naman po sa pagsipa ng presyo ng halos lahat ng mabilihin ngayon, maging ilang empleyado ng gobyerno, umaaray na po. Kaya ang panawagan nila, taasan na rin ang kanilang sweldo. Bitbit ang mga streamer at placard, nagmarchang may 200 kawani ng gobyerno at ilang militante para sa kanilang hiling na 6,000 pisong dagdag sahod. Ayon sa kanila, hindi na sapat ang sahod at napakaliit din daw ang inilatag na 700 pisong pagtaas sa buwan ng sweldo kada taon. Kaya naman hindi napigilan ang kanilang pagmamarcha mula Espanya papunta Mendiola na sinundan parang noise barrage. Ayon sa mga relista, asahan na raw ang mga susunod pang kilos protesta kung wala pa rin sagot ng gobyerno sa kanilang mga hiling. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Secretary Edwin Lacheda, ipinaubay na ng Malacanang sa mga mababatas ang usapin sa aumento sa sahod. Meron tayong SSL3. Hindi pa muna, pero may ginagawa po tayong tulong sa ating mga government employees. Pero there will be another adjustment po sa SSL3 sa July po. So hindi po natin pinapabayaan ating mga government employees. Kasi sir, At dahil na rin po sa kahilingan ng gobyerno ng Pilipinas, binalik na ng American government sa bansa ang ilang umano'y ari-arian ng misis ni dating AFP Comptroller Jacinto Ligot. Mismong si US Ambassador Harry Thomas ang nabigay kay Justice Secretary Laila de Lima ng tseke na nagkakahalaga ng $132,000 o mahigit 5 milyong piso. Ang halagang ito katumbas ng nakumpiskang ari-arian umano ni Mrs. Ligot sa Buena Park, California. Noong 2009, hiniling ng ating gobyerno sa Amerika na maibalik ang umano'y nakaw na yaman ng mga ligot sa ilalim ng Mutual Legal Assistance Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. At nga, housewife ka. baka gift din ng wedding. Kailangan may tax pala yun. Papaliwanag pa rin nila. Yun nga. At mga kapuso, bukas gugunitain natin bilang isang sampayanan ang araw ng kagitingan. At kahit ilang dekada na ang Pilipinas, ang nakalipas, sariwa pa rin sa alaala ng mga veterano ang kanilang mga sakripisyo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tapos ang laban ng mga veterano. Hindi pa raw kasi na-actionan ng gobyerno ang kanilang hiling na dagdagan ng kanilang benepisyo. Ang ilan sa kanila dumalo sa isinagawang programa sa Filipino Heroes Memorial sa Corregidor Island. Nagkaroon din ng tolling of bell bilang pagkilala sa kabayanihan ng mga lumaban noong World War II. Hindi long weekend eh. Kasi Hindi na uso. Double pay ba sa mga...
Kasi trabaho kasi holiday. holiday siya eh. Kaya yung mga may pasok bukas, hindi pinapapasok. Sa ibang balita naman, bunsod ng mga aksidente ang kinasasangkutan ng mga truck at iba pang malalaking sasakyan. Plano ng MMDA ipatupad ang 60 km per hour speed limit sa Rojas Boulevard at Osmeña Highway. Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, isang tourist lane ang Rojas Boulevard, kaya dapat daw walang nagpapatakbo ng mabilis. Sa Osmeña Highway naman, ilang truck ang mabilis na magpatakbo para makabiyahe ng marami. Una namang ipinatupad ang 60 km per hour speed limit sa Commonwealth Avenue noong Enero. At mula noon, umabot na sa 4,000 sasakyan ang nahuling lumabag sa naturang kautusan. Dapat meron din silang parang camera dun sa Ross Boulevard. Pero alam mo yung Commonwealth, pagka walang bantay, Nag-improve Mabilis ba? pa rin. mabilis pa rin. Oo, Depende pagka- sa oras eh. Depende sa oras. Pag nakita nila walang masyado Hindi, nakabantay. kasi ilang tao ba yung may gano'n? Oo nga eh. Pero hulihin. Hindi ko rin alam. Ayun, I think kukunan nila ng picture. Tapos pag nagparehistro, yung apektado yun yung na lang. registration. Yung red Alam flag na ako, nila. matchitsempohan kayo sa dami kasi magkabilang lane yun. Ilang lane ang bawat ng Commonwealth. So, swertihan o malas ka na lang kung mahuli ka at di ka mahuli. Ganun na lang. At balita naman mula sa Japan, mag-iisang buwan matapos tumama ang mapaminsalang lindol at tsunami doon, naisip ng isang veterano na magtayo o veterinaryo na magtayo ng isang temporary shelter para sa mga naligaw o naulilang pets. At bukod sa tahanan para sa kanila, dito rin tinutugunan ang iba pang pangangailangan ng mga ito, gaya ng pagkain at gamot para sa mga natatagpo ang hayop sa mga guho. At bukod pa rito, gumagawa rin ng paraan ng mga volunteers ng shelter para ma-reunite ang mga pets sa kanilang mga amo. Sa ngayon, 20 hayop lang ang kasya sa shelter, pero gumagawa na sila ng paraan upang mapalaki pa ito para mas marami pa silang pets na matulungan. Grabe talaga, nakakahanga talaga yung ugali ng mga hapon. Talagang kahit krisis, hindi sila yung, alam mo, naniningil, nangaabuso. Yung nananamantala. Totoo yan. Alam mo naman, minsan, di ba sa atin lang, kunyari, baha, gagawa ka ng konting manamaliit na bangka o 5 piso. Wala kapalit. Tulay, 5 piso, 5 piso. Tulungan talaga. Iniisip na rin siya, pero unahin na muna yung tao, pabayaan yung mga hayop, pero sa kanila, parang important pa rin sa kanila. yes. Oo, parang tao din yan. Sa disiplina, yan, bayanihan. At ganyan. pagmamahal sa Pagmamahal sa bayan. bayan. Number one sa kanila ang country talaga. Kaya talaga nagpapaiwan pa sila sa mga asawa nila, di ba? Para tulungan yung mga kababayan nila. Samantala, ito naman po balita mula sa Brazil. Mahigit 12 kataong patay dahil sa walang habas na pamaril ng isang lalaki sa isang eskwelahan sa Rio de Janeiro. At ayon sa investigasyon, nagpanggap daw na dadalo sa isang speaking engagement ang lalaki. At matapos makapasok sa loob ng eskwelahan, agad itong namaril ng mga estudyante. At nang dumating ang mga polis, walang takot din itong nakipagpalitan ng putok sa kanila. At nang makorner na siya ng mga polis, binaril nito ang kanyang sarili na siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nag-iwan pa ng suicide note ang naturang gunman para hindi na siya matatanong. Oo, wala na. Grabe. Ano kinalaman yung school dun sa... Oo nga. Okay, amazing balita naman mula sa Antarctica. Ngayon kasi ay makikita na ng buong mundo ang buhay sa nagyayelong lugar na yan. Matapos makabitan ng kamera ang 15 penguin. Pakay ng naturang penguin camps, makatulong sa pag-aaral ng feeding at migration patterns ng mga penguin sa Antarctica. Ang mga kamera ay program para sa naturang eksperimento at pagtiyak ng mga siyentipiko walang nasaktang penguin sa kanilang pag-aaral. Galing. Ano nakabit yung... Di ba madulas yung penguin? Yan. May bow tie. At nasa bow tie. Ang cute ng mga penguin. Pero ang galing ng camera na yan kasi nalulublog na, tapos napakalamig pa ng tubig. Maroy pa siya. Parang may underwater din. Ayan, yan. May underwater. Nice. Maganda. At ito, showbiz balita naman tayo. Mula naman ito sa Hollywood. Galing sa Antarctica, sa Hollywood naman punta natin. Yan ay para sa nalalapit na bonggang celebration ng 5th birthday ng anak nila Tom Cruise at Katie Holmes sa si Suri. Oy, mga invitation nyo ha, nandiyan na. Pinagandaan nga ang granding birthday celebration ni Suri ng kanyang mommy Katie at daddy Tom. At ayon sa sources, pinagalong circus theme at Alice in Wonderland ang party. At ang mga guests, kailangan daw magdamit cartoon characters. At ang gastos sa naturang children's party ay abot sa mahigit $20,000 o mahigit 860,000 pesos. Parang wedding. Pero pwede na for a Hollywood, ano Oo, pwede na. Ito na Parang sila.
Tipid nga yun eh. Tipid yun sa Oo kanila. nga, sa kanila. Tama, 20, ano kaya loot bag nila? Kaya talaga Yes, oo. Matutuwa si Lynn. Ang batang yan yung nag-heels na, diba? Oo, yung Namimili siya ng lista. May credit card. May credit card siya? Binigyan siya ng credit card. Wow. Parang bata. Masyado siya independent. And 5 years old. Itong grocery mo na yung